Another day, another J Friend's Wife story. Binaba nga ulit namin ang mga baby pullets sa scratch pen para makapulpog. Sobrang init na nga kasi ngayon kaya hindi po pwedeng nasa multipurpose pen lang sila. Noong hapon na bago kami nagpatuka ay nilipat namin yung malalaking baby pullets dito sa fly pen. Nasa range area na kasi yung mga baby stag na nakalagay dyan kaya sila naman ang nilagay namin dyan. Ito namang mas maliliit na baby pullets ay binalik ulit namin sa multi-purpose pen. Doon na namin sila patutukain at kada umaga ay ibababa namin ulit para nakakapulpog sila. Tumulong na nga si Jayfern paglilipat dahil nagmamadali kami at pupunta pa kami sa farm dahil magdadala kami ng mga patuka. Sasama na rin ako kaya kailangang iligpit ang mga sisiw bago kami umalis. At habang nagpapatuka si Jayfern ng mga broodcock at broodhen, nakita niya ang aming Bagsikline broodhen ay nangitlog pala. Kinuha ko at nilagay ko sa chiller. Ito naman yung mga lalaking sisiw na hiniwalay na ni Jayfern sa mga babaeng sisiw. 17 lang ito nung isang araw pero yung mga nasa brooder na lalaking sisiw na medyo malalaki na ay nilipat na rin dyan ni Jayfern kaya 22 heads na yan. Masikip sila sa isang kwarto kaya tatanggalin namin ang partition para dalawang pinto ang ma-occupy nila. Tinulungan ko na nga din si Jayfern magpatuka ng mga manok para mabilis kaming matapos. Bibili pa kasi kami ng patuka, hindi po pwedeng abutin kami ng alas 5 at baka magsara na ang mga tindahan. Ako na rin ang nagpatuka ng mga stag na nakatali dito sa gilid ng bahay namin. 3 na lang ang nakataling stag dyan dahil yung isa ay sa multipurpose pen namin nilagay dahil sobrang takaw. Pag ubos na ang patuka niya, kung ano-ano na ang tinutuka, pati mga bato at buhangin tinutuka na rin kaya minsan hindi natutunawan. Si Jayfer naman ang nagpatuka ng mga manok na nakakulong dito sa fly pen. Pinatuka na rin niya yung mga baby pullets na nasa multipurpose pen at pagkatapos niyang magpatuka ay pumunta na kami sa farm. Ngayon nga lang ako nakapunta dito sa range area magmula nung inalpasan ang mga cockerels dito. Tamang-tamang nagpapatuka si Richard ng mga cockerels nung dumating kami. Kambing. Konti pa lang ang mga nakaalpas dito sa range area, 23 heads pa lang na puro lalaki. Sisiw pa lang kasi ay ini-screen na ni Jayfern yung mga maaayos at yon ang pinapalaki namin. Yung ibang mga cockerels dyan ay naka-scratch pen dahil matatapang na. At itong isang cockerel naman ay nung nakita ako ay lumapit sa akin at tinutuka-tuka ang aking tsinelas. Nakilala yata ako ng cockerel kaya lumapit siya sa akin. Nasanay kasi laging hinahawakan kaya yan mabait ang cockerel namin. Alin yung matapang? Ito yon. Matatapang na nga itong mga banded ng early bird. Itong isang cockerel namin ay putot na ang buntot dahil pinabunot na ni Jayfern yung magugulang nilang buntot. Ginagawa ni Jayfern ang ganon para sabay-sabay na sumibol ang mga buntot nila para magandang tingnan. Ito naman yung straight comb na matapang na rin pero mabait siya sa ibang mga cockerels. Oh, ba't kasama dito yung isang ano? Buti hindi ito inaaway niyo. Maliit. Mabait yan. Hindi ka may video na pinapakain ko sila. Ito yung namalo. Ito naman daw yung isang cockerel na namamalo sa mga kasama niya. Pero kapag maluwag ang alpasan nila, nakakatakbo din ang ibang mga manok na pinapalo. Ito namang matatapang na baby stag ay kahapon lang dinala ni Jayfern sa range area. Hindi na kasi kasali ito sa mga binandingan ng local. At palibhasa sanay sila laging nahawakan kaya hindi maiilap ang aming mga baby stag. Pagpunta ko dito sa likod ng kubo, pag tingala ko sa saging, nakita ko may hinog na pala ang saging na saba. Kaya sabi ko kay Richard, tibain na, baka kainin pa na ang ibon. Bago tibain ni Richard ang saging, sinabi ni Jayfern, alpasan muna ang mga baby stag kung manlalaban pa. Nung inalpasan ni Jayfern ang baby stag na straight comb, doon agad tumakbo sa putot na baby stag. Inabog ni Jayfern ang straight comb para hindi sila maglaban nung putot. Nilagyan na pala lahat ng tali ang binti ng mga baby stag. Sa kanan nilalagay ang tali para masanay na sila pag tinali sila sa cording area. Nakabantay lang si Jayfern sa mga bagong baby stag na inalpasan. At kada maglalapit sila ay pinaghiwalay ni Jayfern para hindi magpaluan. Itong putot ang buntot talaga ang matapang dahil yung straight comb pag hindi pinalo hindi rin naman nalaban. Maya-maya nga nagpaluan ang dalawa. Inawat agad ni Jayfern pero yung kamay na ni Jayfern ang pinalo. Hindi na talaga pwedeng alpasan itong putot ang buntot. Tiniba na nga ni Richard yung saging na saba dahil mainog na. Madami lang hantik kaya pag pinuputol ni Richard yung katawan ay dahan-dahan para hindi man laglag yung mga hantik. Ang hantik dyan dami.
Yan, natutumba na. Ayan, ayan, ayan. Oops! Sa labas. Hindi ka kinakain ng kambing? Dahon? Yan, hinog na nga. Dahil mag-aalas 6 na yan, nagpuntahan na sa kubo ang mga cockerels. Yung iba kanina pa nakahapon, pero itong mga malalaki ay nandito pa rin sa labas. Binabantayan pa rin ni Jayfern para hindi magpaluan, pero yung putot ay hindi na yan isasama dyan sa loob ng kubo. Pasaway talaga. Mga pasaway. Ito naman dalawang baby stag ay hindi nagpapaluan kahit magkasama sila. Yung isang putot lang talaga ang buntot, ang matapang. Kulong na yung isa. Yang, hindi yan. Yung isa. Pinalis na nga ni Jayfern yung putot ang buntot at yun lang naman ang magulo sa range area. Tahimik na nga sila nung tinanggal na ni Richard yung putot ang buntot. Pinasok na ni Jayfern yung mga patukaan sa loob ng kubo. Ilan na silang nakahapon. Binilang ko na nga ang mga nakahapong cockerels, dapat ay 22 silang lahat na nakahapon dyan. Yung iba nga ay nanunuka pa kaya hindi pa pumapasok sa kubo. Nanunuka pa itong isa eh. Yung isang baby stag ay hinuli na din Jayfern dahil baka humapon pa sa puno. Ito namang isa ay inambog na ni Jayfern upang pumunta na sa kubo. Ang iingay ng mga manok dito sa according area, alas 6 na yan kaya naghahapon na rin ang mga manok. Yung isang baby stag na kinuha ni Richard sa range area ay itinali niya pala dito malapit sa kubo. Binabantayan lang niya ang stag para hindi magtatalon at baka mapilay. Yung itlog ng Boston Broodhen sa ilalim ng puno ay nilipat na pala dito ni Richard sa may kubong maliit. Nilipat na din ni Richard yung itlog dito sa may puno. Kaya ganda ni Richard parang mapon. Kahapon ng mga birdcock. Pumunta nga ako dito sa breeding range para kuhanin ang mga itlog ng dumalaga. Medyo madilim na yan kaya nakahapon na ang lahat ng mga manok. Itong itlog ng Lemon Boston ay dadalhin na rin namin dahil madami na hindi pa rin nalimlim. Pati itong itlog ng dumalaga ay dadalhin na rin namin. 15 na ang itlog nitong mga dumalaga pero hindi pa rin nalimlim kaya nilagay ko na sa plastic para maiuwi. Yung hatch pullet naman na nangingitlog sa may haligi ay may 4 ng itlog. Yung isang black broodhen naman ay 3 ang itlog. At yung isang black naman ay may 2 ng itlog. Nakahapon na rin sila. At madilim na nga bago kami nakauwi ni Jayfern. Yung saging naman ay nilagay na lang ni Richard sa likod ng sasakyan pagdaan namin. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!